talagang ginagamit yung mga bata, either tula, courier, anong tawag ito, lookout, no? Ng mga heinous crime. Po, Sir Jay, ang nangyayari ngayon, nag-aaway na, Senado, Kamara, nagtuturoan kung sino ba yung may yung mga tinatawag na mga kontraktor o kontraktor na mga mambabatas nga daw na may nadawit dito nga sa mga contractors na nakatanggap ng bilyon-bilyong pondo para po sa flood control projects. Sino ba talaga? Senado o Kamara? Yan po yung nagiging issue ngayon. Ay, malinaw naman, no? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Lahat ng mga kontraktor ay mga congressman. 'Di ba? Yung affiliation nila. Ngayon, kung ipapahid nila sa Senado, mali kwan na yun na naguhugas kamay. Pero yan, sila Congressman Redon ba yun o ano? Isipin mo, gusto nila sila mag-imbestiga. Paano mo iimbestigahan? Halimbawa, si Redon. Bata ni Saldico yun eh. Panahon pa ng Bicol Saro, no? Ginawa ang congressman yan, no? Tapos inalis. Ngayon, ay nakakabataan party list. Yung grupo ng mga sinusuportahan ng mga komunista, pagkatapos ngayon ang Bicol Saro kunyari, pero actually related din kay Elizalde-Co. Sino ba si Co? Siya ang biggest contractor ng public works. At na may control sa pondo ay ang Congress. Opo. At dahil nga, tulad nga ng sabi mo, ay may kinalaman ang ilan nga sa mga kongresista dito nga sa mga contractors ng mga flood control projects, dapat magkaroon ng independent body na talagang siyang mag-iimbestiga ng lahat na ito. Hindi nila. Nako. Sir Jay, hindi sa congressman, Construction and Development Corporation, sino may-ari? Si congressman, si congressman Adjong, di ba? Oo. Ulitin mo nga, Sir Jay, kasi nga naputo lang yung signal mo kanina. So dahil nga nauugnay yung mga kongresista, yung mga mambabatas dito sa issue na ito, yung isang independent body talaga ang dapat manguna at mag-imbestiga dito sa issue ng flood control projects. Hindi pwede kasing kongreso, Jade. Kasi number one, halos lahat sila, pinangalanan na nga naglabas na nga na listahan 67 congressman. Example na lang, para hindi nila sabihin na we're talking in riddles. MMA, Construction and Development Corporation. Ano yung MMA? Mamintal Adjong. Pag-aari ng pamilya ni Congressman Adjong. Nakaupo sa Kongreso, Sino bang may-ari ng pinakamalaking construction na nakakorner ng maraming kontrata sa Pampanga? Si former Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzales. Sino may-ari ng Sunwest? Saldico. Sino may-ari ng Highton? Si Tonico, kapatid ni Saldico. Ang founder ng lahat ng kumpanyang yan, si Saldico. Very Sino ba yung mga iba pang mga St. Patrick, kung ano-ano pa? Puro related kay Speaker Romualdez. So paano mo, sinong maniniwala sa investigasyon nila? Pero mas pabor ka na dito sa Senado, magsasagawa sila, bukas nga, magsasagawa sila ng investigasyon sa pangunguna ni Senator Marcoleta. Alam mo bakit pumapayag tayo o okay na yan? Kasi number one, ang Senado, ang mga senador ay elected at large ng buong Pilipinas. In other words, tayo lahat. Hindi, sa Kongreso kasi, mga district yan. Halimbawa, sino bang bumoto kay Gonzales noon? Di ba? Pampanga, 3rd District. Sino bumoto kay Adjong? Isa sa mga distrito sa Lanao. More than 100, 200,000 votes lang. Ito, milyon ang bumoto. Ibig sabihin Pilipino. Now, pangalawa, kilala naman natin si, pangalan nito, na independent. Yung probity niya, hindi mo matatawaran si Marcoleta. At saka yung mga congressman, hindi lang. Pati sila Bam Aquino, kasama yan Sila Soto, is an ex officio member of the Blue Ribbon Committee. In other words, properly represented.
So more or less there is a semblance of fairness and objectivity in the conduct of the Blue Ribbon Committee, Jade. Opo. At si Mayor Benji Magalong ay isa nga sa mga iniimbitahan dyan sa Kamara. Gusto nga ng Kamara na ipakita, patunayan ni Mayor Benji Magalong yung mga sinasabi o yung mga pahayag niya. Pero na-monitor ko sa interview niya, yung mga ambush interviews niya, ayaw niyang ibigay yung mga ebidensya. Gusto niya ibigay doon sa presidente, sa ehekutibo mismo. Of course. Sabi ko nga, ako nga, ang suggestion ko sa Blue Ribbon Committee is to invite Mayor Magalong as an amicus curiae. Ibig sabihin, an expert, anong tawag nito, to provide assistance. Kasi number one, magaling na investigador yan. If you remember siya nag-imbestiga sa Mama Sapano, candidate siya for Chief of Police, sinakripisyo niya yun. Nilabas niya talaga ang totoo. So walang makaka-question sa pagiging independent ni Mayor Magalong, di ba? Ni General Magalong. Pangalawa, pwede namang isabpina ducis tecum, yung documents na kung anong meron siya ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, remember, sabi ni I expect today, Jade, baka anong tawag nito, I'm not without intention of outscooping the other media outlet, ng SMNI. I expect today na magkakaroon ng privileged speech si Senator Ping Lacson identifying the 67 congressmen na sangkot dito sa multi-billion if not trillion peso infrastructure mess, at the DPWH. Opo. Pero yan pa lang isang na yan. Pero yung congressman talagang that's a no-no. Anong tawag nila? Very cheap, very foul. Yung sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Po. Pero Sir Jay, masama ho ba if yung mga congressman naman, bago sila naging congressman, ay mga kontratista po sila? Dapat kung maging congressman na sila, itigil na nila? Alam mo, hindi matitigil yan kasi yung sinasabi ng magda-divest, sa paper divestment lang yan, wala namang katotohanan yun. Because in reality, they still run the business. Kaya nga sila, because ang realidad dito, the Philippine practical politics, yung mga kontraktor na yan, kaya pumasok sa politiko to corner contracts and at the same time, para magkaroon ng, anong tawag nito, ng power, ng influence, para maproteksyonan yung kanilang negosyo. Opo. Bago ko lang ipasa wag na tayong magbula-bulahan kasi yan naman talaga ang totoo. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung ganun po, Sir Jay, na ganyan po yung nagiging layunin nila para maprotektahan yung kanilang mga negosyo, hindi ho ba may conflict po yan sa interest? I mean, ikaw bilang isang public servant, may pananagutan ka, responsable ka, accountable ka sa ating mga kababayan. Yung pera mismo ng mamamayan gamitin sa tama. Pero ikaw bilang isang kongresista, meron pala isang kontraktor pala, may negosyo. So, dapat bang isang panukalang batas o dapat bang amyendahan o reviewin kung dapat lahat ng mga papasok na mga politiko itigil, wala na. Sarado na dapat kung sila itatakbo bilang isang public servant. Pwedeng mag-propose, Walang problema dun sa panukalang batas. Ang problema kung lulusot ba. Because remember, sabi ko nga, kung totoo, na karamihan ng mga mambabata sa mababang kapulungan ay kontraktor, magpo-propose ka na ngayon, hindi nila palulusutin yun dahil masisira yung negosyo nila, yung racket nila. Di ba? Walang pinagkalayo yan. Noon pa man, panahon pa nila Congressman Hoson, sa mababang kapulungan, pinapasa na yung anong tawag nito,
yung magkakapatid, magpipinsan, anong pangalan nun? Dynasty law. Hindi lumulusot kasi nga, saan ka naman nakakita? Ang congressman, yung governor, kapatid, yung vice governor, asawa, yung ganito, congressman, tapos may party list pa. Example na lang, Quezon, si J.J. Suarez, regular congressman ng distrito, yung asawa niya, party list representative, sa Alona, di ba? Oh. Yan ang mga example na, anong tawag nito, dumilat eh. Opo. So from a political science standpoint, pero it is anong tawag ito? It is an imponderable in Philippine politics, Jay. Huli na lang, Sir Jay. Hindi ho ba sa COMELEC meron silang monitoring yan doon sa mga politiko na nakakatanggap ng campaign funds mula sa mga kontraktor? Hindi ba paglabag yun sa batas? I do not know exactly kung may paglabag sa batas because anong tawag nito? Lahat sila, sabi ko nga, huwag na tayong maglokohan. Halos lahat sila tumatanggap ng donation mula sa kontraktor. Kahit na tumatakbong konsyal lang, kapitan, merong ganun. Kaya nung lumabas nga si Chairman Garcia tungkol dyan, naiimbestigahan nila, kapag ka dinisqualify nilang isa, mauubos lahat ng 90% siguro ng mga elected officials matatanggal sa trabaho kung magtatanggal man sila. Because even the president, si Marcos, I'm sure, directly or indirectly, tumanggap yan ng anong pangalan nito, ng donation from a contractor or a friend who is into construction business. Manong Jay, mayong buntag, shift naman tayo sa ibang usapin. Naging mainit din po yung debate patungkol nga po dito sa panukala na ibaba sa 10 anyos ang edad ng may pananagutan na incumbent po or kasalukuyan na pong balik Senado po yung naging principal author nito sa katauhan ni Senador Pangilinan at nakatapat niya sa debate yung nagpanukala mismo si Senador Robin Hood Pamilya. Anong nakikita niyo po dito, Manong Jay? Uusad ba ito considering marami-rami na rin ang mga suporta o ukol nga po dito siguro ay nakikita nila sa mga balita mayat maya merong mga na-involved na mga minor de edad na sa mga krimen, yung iba pa, mga karumal-dumal. Correct. Hindi lang yan. Alam mo, noong pa man, noong ipinasayan, nagpapanukala pa lang si Congressman, si Senador Kiko Pangilinan. Aktibo pa ako noon sa anong tawag nito, sa journalismo. Kontra na ako riyan sapagkat we were really thinking at that time na gagamitin ito ng mga sindikato. Dahil noon pa man, ginagamit na talaga yung mga minor de edad. Kasi nga, kahit na sabihin mong 12 anyos pa noon ginawang 15, di ba? Talagang ang dami ng ako'y matagal na reporter sa pulis bago ako naging, anong tawag ito, nung bago-bago pa lang ako. Talagang ginagamit yung mga bata either tula, courier, anong tawag ito, lookout, no? Ng mga heinous crime. Kaya nga, at tama naman, how can you argue with Senator Robin Padilla na yung mga minention niyang experience, no? Katotohanan. So, hindi ako magtataka kung lulusot yan. Siguro magkakaroon lang ng additional debate dyan, Admar, whether it is 7 or 10 years old, no? Pero definitely dapat talagang totally alisin na yung yung Pangilinan doctrine na yan sapagkat it does not help even the law enforcement or the pillars of justice. Kasi kumbaga sa mga abogado, if you follow the Pangilinan doctrine or the law, nagiging stoppel ka na bumabangga ka sa pader dahil pagdating doon hindi mo pwedeng pakulong yan kasi nga tapos sasabihin dalagay lang sa babalik gagamitin at gagamitin pa rin
Opo, at kapansin-pansin nga yung mga CICL na yan, minsan pa nga, nagdadala pa nga sila ng sarili nilang mga birth certificate. At sinasabi nila na minor de edad ako. So ibig sabihin, may alam na sila, hindi yan parang isip ng mga bata noon. Ano na sila parang napaka-mature na nila para malaman na, oy, may ganitong batas at hindi tayo huhulihin dahil... hindi ka pwedeng ikulong. Oo, hindi tayo pwedeng ikulong dahil sakla tayo. So doon pa lang, alam mo na may isip na yung mismong involved na bata. Kaya sa tingin ni Senador Robin Hood Padilla na dapat ibaba na ito. Sa tingin niyo po, may problema din sa implementation kasi nga may mga batas din tayo. Ito rin yung problema natin, Manong Jay. Maraming mga batas medyo doon sa implementation na mahina. Kaya needed siguro na amyendahan na lang para mas maging epektibo at mas madali yung implementation. Hindi lang sa magiging madali. Unang-una, talagang sabi ko nga, hindi lang ito sa heinous crime, Admar, no? Tandaan mo, ang daming klase ng sindikato na ginagamit ang bata. Yung namamalimos, sindikato rin yan. Hindi yan namamalimos dahil sa may kasalatan sa buhay sila. Ano yan, kinakahon yan paggabi, pagkatapos pag umaga, madaling araw pa lang, dinidistribute na yan sa kung saan kanto. Yung mga badyaw-badyaw na yan, yung mga bata. Ang laki sindikato niyan. Milyon ang kinikita ng sindikato diyan na baka hindi alam ng iba, no? Ilang beses ako gumawa ng mga special reports yan when I was a reporter, Admar, no? Baka akala nyo, yung mga namamalimos, pabarya-barya yan. Pero pagka kinuha na yan ng sindikato, dinala na dun sa kanilang, anong tawag nito, kampo, ang bilangan dyan talagang, malaking pera, no. Tapos dinodroga pa yan yung mga bata, no. Kaya makikita mo kung minsan may kalong-kalong na bata na anong tawag nito, dinodroga yan para kunyari tulog. Oh. Maraming kalokohan ang lipunan, no. Nakakaisip ng kamalian. Kaya importante na talagang magkaroon tayo ng mga sagka, no. Dito sa klase ng pang-aabuso. Kasi alam nila, kaya nila lusutan yung batas. And I am sure, kung talagang nagmamahal tayo sa lipunan, yung ibang mambabatas will support, no? Itong panukala na, kasi, anong tawag nito? Hindi naman sila pinanganak kahapon na hindi nila naintindihan na ito nga ang nangyayari. Tsaka, masyado nating ini-spoil yung mga sindikato dyan sa Pangilinan Law na yan, Admar. Opo, Sir Jay, huli na lang mula po sa akin. Yung nabanggit mo kanina, last Friday na big issue. Ito nga ang pag-resign ni NBI Director Jaime Santiago na umano'y nag-resign dahil sa orchestrated move to blacken his reputation. Ika nga, ano ba ang nagulat po ba kayo at ano bang personal na pagkakilala po ninyo dito nga po kay Director Jaime Santiago? Well, kung sa punto ng pagkakilala, patrolman pa lang yan, kilala ko na, no? Talagang he rose from the ranks nung siya ay nag-member pa ng Manila's Finest at talagang walang pinapalusot na mga tabingi o likong gawa, no? Ngayon, noong matindi na ang pressure sa kanya na gumawa ng parang you toe the line, Kasi totoo 'yun, yung sinasabi niya, grabe ang sindikato riyan sa NBI, no? Hindi lang medyo mataas-taas lang ng konti yung dignidad nila noon. Pero nitong huli na kasi, especially after 2022, anong tawag nito? Lahat ng klase ng sindikato meron sila, yung ulim, tatamnan ng ganito, ng droga, yung dayuhan, especially yung mga dayuhan. Naku, ang dami kong nakasalamuhan sa bilangguan, no? Nung ako ay pansamantalang nakulong dahil sa mga trump-up charges. Nakasama ko, nakulong ako sa NBI
Kaya alam ko yung racket dyan, pati pagbenta ng sigarilyo, tagli-500 ang isang stick. 200, pinakamura. Hindi siguro masikmura na ni Jimmy itong nangyayari. At saka tapos sa kanya pa kinukulapol na pinalalabas nitong alias Toto yata yon na tumatanggap. Kaya hamon niya pangalanan mo sino? Iharap mo. Ngayon natatakot ka, di mag-police lineup tayo. Kaya it's about time. Noon pa man alam ko hindi siya magtatagal dyan, Jake. Sa klase ng itinatakbo ng kasalukuyang administrasyon na nagagamit. Nakita mo nga gagamitin yung NBI para padalang ka ng sabpina na for investigation lang sa violation of anong tawag nito, revised penal code. Wala kang kaso niyan gagawan ka ng kaso. Tingnan mo yung nangyari kay Almera Ugalbot, kay Ibi, no? Nung kinasuhan siya, pinapunta siya sa NBI tapos yun ang ginamit mismo na yung mga pagtatanong sa kanya, yun ang ginamit para makapagsampa ng kaso sa korte. So naging kasangkapan na ang NBI sa political persecution, which is not good. Nabanggit din kasi ni NBI Director Santiago, Sir Jay, na bahagi nga ng kanyang panunungkulan yung pagpapatanggal, yung pagpapaimbestiga sa mga tiwaling tauhan nga ng NBI na maaari umanong naging dahilan din ng mga paninira laban po sa kanya. Malaki. Malaki yan sapagkat kung talagang yan ang yun ang isa sa mga nakikita natin na malaking dahilan dahil sa nagkukupo-kupo yan no? Kasi masisira yung racket nila. Ang problema, may tumatara pa yan sa taas. Parang customs ito Ang NBI, ang sama-sama nang nangyari nitong huli, sa customs parang gano'n, may tara para sa Malacanang, may tara para sa ganito. Ganyan na rin nangyayari sa NBI. Kaya talagang kung ikaw, matinukan tao, tinuno ka ng NBI, tapos sa iyo pa ikukulapol yan, iwanan ko kayo. Gusto ko ng matino pagkatapos inaayos ko pagkatapos ako ngayon ang lalabas na palalabasin yung masama tinamaan ng buenas. Hindi maganda yan. Pinabulaanan din po niya na yung mga akusasyong tumatanggap siya ng payola, yung lagay mula sa sinasabing bagman daw ng kanyang ahensya. Alam mo kung matagal ka sa Manila Police, at tapos bukod sa reporter ka sa Manila's Finest, sa Western Police District, at the same time, naging reporter ka rin sa JUCRA, no? Yung Justice and Court Reporters Association. Alam mong imposible na itong paninira kay Mr. Santiago, kay Judge Santiago. Malabo yan. Hindi, dun sa mga nakakakilala, ang mapapaniwala mo lang dyan, yung mga loyalistang bulag, no? Yung mga Ensimada vloggers, yung mga ganon. Kasi masyadong obvious yung kanilang yung kanilang tirada Yung ginagawa nila kay Jesus Escudero, kay Jimmy Santiago, at sa iba pa, kay Inday Sara, at kung lahat ng hindi sumunod sa kanilang mga naisin, obviously, ito yung mga tawag nito, these are efforts to inflict damages para masira yung pangalan ng mga tao. Unfortunately, yung mga katulad ni Director Santiago, ni retired Judge Santiago, hindi obra. Hindi obra yung kanilang mga masamang balak. Anyways, hanggang sa kasalukuyan naman po, Sir Jay, wala pa tayong namomonitor na pahayag mula sa Pangulo hinggil nga po dito sa pagtanggap ng kanyang pagbibitiw. Yes, ang sinabi lang ni Yusek Claire na tinanggap nila yung resignation, irrevocable, anong tawag nito? Nakita mo nga sino ba yung isang matinupang tao na nasa gobyerno na gumagawa ng maganda para sa bayan at sa mga kababayan natin? Yung dating OWA administrator, ginawan din nila ng issue. Yung pala meron lang hindi nagkapera doon sa transaction, nagalit. Dahil natapos yung transaction para magkaroon ng project sa
mga OFW, sa mga miyembro ng OWA, pagkatapos inalis yung tao, yung mama, si anong pangalan nun? Arnel Ignacio. Oh. So, hindi na tayo naninibago dito sa mga ganitong pangyayari. And I think pag hindi tinamaan ng kidlat at kulog, malamang titiisin natin ito hanggang sa 2028, Admar. Alright, Sir Jay, daghan kayong salamat sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po. Thank you very much. Happy Kadayawan. Thank you.